Guys, marami nga nagre-request sa akin. Gumawa daw ako ng video gamit yung dati kong voiceover. Medyo hindi na lang ako sanay kasi matagal ko na tong di nagagamit. Pero sige, go na yan. For today's video nga pala guys, ay manggagambala tayo ng mga nilalang. Sa pagtataniman kasi natin ay merong isang butas. Di ko lang alam guys kung anong nasa loob nito ha. Pero malaki talaga yung hinala ko na isa tong tunnel. Baka ito yung pinagtaguan nila laban sa papel di hapon. Pero nang sinukat ko siya guys, medyo maliit na kasi nawala na yung maga. Bali pumunta lang naman tayo dito para sukatin ba. Kasi ang bala ko guys, kakabitan ko siya ng bita. Para malaman talaga natin kung ano yung nasa loob na. Pero tatlong hayop lang naman yung naiisip kong tumitira sa ganyan. Pag hindi daga, bayawak or di kaya naman ay lupa. Pagkadating ko sa bahay, kumuha lang ako ng mga gamit. Bali kawayan nga pala yung gagamitin natin pambita. May butas kasi to kaya tamang tama yan. Yung gagawin natin bita guys ay parang panghuli ng alimango. Di naman ako sigurado guys kung makakahuli to pero susubukan natin. Nadali pa nga yung kamay ko dyan, medyo masakit din kaya naginarte ako. Nagpawa lang naman ako saglit tapos nagpatuloy na ako sa paggagawa. Bali itong kawayan na kinuha natin ay kasi laki lang ng butas doon. Yun talaga yung purpose nan kung bakit sinukat natin. Pinagpapantay ko muna yung bawat kantuhan neta. Baka kasi mamaya magalusan yung balat ng nakatira doon. Bali isang dangkal na kawayan lang yung kinuha natin at medyo mahaba na. Baka kasi pag hinabaan pa natin ay maligaw na siya sa loob. Tapos sa ibabaw ng kawayan ay gumawa lang ako ng maliit na butas. Dito natin ipapasok yung pinakangharang mamaya. Nung may butas na guys ay kumuha lang ako ng biyak na kawayan. Dapat yung ilalagay nyo ay medyo maluwag. Pero wag naman yung sobra kasi baka makawala. Basta tansyahin nyo na lang, wag kayong pabuwang-buwangay. Siguro yung haba nito mahigit kalahating dangkal. Nung matapos ganito nang itsura ng bitag, hindi ako ha. Pero hindi pa yan yung pinaka-final na bitag natin. Kumuha ulit ako ng isang biyak na kawayan. Ito naman yung gagamitin natin na tinatawag na bawig. Sa ibabaw naman natin to ilalagay kaya sinukat ko na. Wag din masyadong mahaba para hindi mahalata nung uhulihin natin. Binawasan ko lang to ng konti para maging malambot. Nang okay na, halang, galing ko talaga. Bali nylon nga palang ilalagay natin para mas matibay. Dito kasi nakasalala yung ginagawa natin bitag. Kapag naging palpak to, hindi to makakahuli. Pero gagawin ko yung best ko guys kasi maraming nanonood sa atin. Binilisan ko na ng paggawa guys so tinali-tali ko na to. Gumagabi na kasi at baka abutin pa tayo ng night shift. Tapos yung pinakambitag ay nilagyan ko lang to ng hiwa. Dito natin isisingit yung tinalian natin ng nylon. Hala, nang okay na, ganito na itsura niya. Sa wakas, natapos na yung ginagawa nating pana. Bitag man yan ay sorry, hindi pa pala tapos. Bida-bida kasi. Di pa pala nakalagay yung pinakangharang natin. Hiniwaan ko lang sa gitna yung kawayan guys tapos kinabit ko sa nylon. Ito na talaga yun, natapos na yung ginagawa nating bangka. Ganito na yung itsura ng ating finished product. Itsura pa lang talagang may mahuhuli ng lupa. Baka magtaka kayo guys kung paano ko naisingit yung kawayan. Ganito kasi hindi ko sasabihin kasi secret yan. Pero kung paano to pagganahin, sige sasabihin ko na nga. Nakikita nyo yung butas na yan guys, ako din. Diyan kasi papasok yung buwang-buwang na uhulihin natin. Pagdaan nyo dyan, sasabit yung may puwitan nyo sa may kawayan. Mamaya ko na ipapaliwanag sa inyo, lumakad na muna tayo. Medyo tumidilim na kasi at baka makatulog na sila. Pero sa tingin ko ay nagsiselfon po yun at nagpapantak. Pagdating ko dito, hala, walang tao sa labas. Kaya kinalkal ko ng todo yung may pintuan para magkasya yung bitag natin. Ang buong akala ko nung una, hindi talaga papasok. Pero ginawan ko ng paraan kasi ayoko mapahiya sa inyo. Bali ganito yung style niya kapag nakakabit na. Kunti lang yung nakabaon para hindi sila matakot. Kaya paglabas nila ng butas, saka sila mahuhuli. Tapos saka nila maiisip na hala, wrong hole pala tayo ay. Pero hindi na sila makakabalik kasi nakaharang na yung kawayan. At doon na malalaman kung gaano kagaling yung bitag na Renzi Boy. Ang kaso nga lang may problema tayo. Hindi ko naman nakita na dalawa pala yung butas. Parang masasalisihan yata tayo ah. Pero wag tayong mag-isip ng negatibo, mamaya sa kapitbahay nila yan. Kasunod na target na yan kapag naubos na natin dito. Basta update ko na lang kayo guys kapag nakahuli na tayo. Bye bye! 2 fingers sa akin!